oh. Okay, so pasensya na kayo, ngayon lang tayo mag-upload ulit. Okay, so masyado tayong na-busy sa race. And then activities ng bata. So ayan, so update ko kayo. Okay? Okay guys, so kung natatandaan nyo, nagbuno tayo ng pakpak at buntot nila. So in 5 days, in the next 5 days, sambuan na sila. So ito na itsura nila ngayon. Okay, so I think lilipad na to by next week. And mahaba na. So ang pinapahaba na lang natin ng gusto is yung 8, 9, 10. Pero the rest, yung buntot nila halos buong buo na din. Ayan. So yung iba, ayan, actually ang haba na, nakita nyo. So isang buwan lang talaga mahaba na. Tsaka ang natutunan ko kasi, lalo na sa isa kong ibon, is pagka nag-molt sila, banatan nyo talaga ng vitamins. It really helps na mag-grow na mabilis. Okay, so in 5 days, again 1 month na sila. Yan ang itsura nila. Okay, at saka sa hapon, sa gabi nagpo-perch na sila. So alam nyo talaga na mahaba na. And then samantala, dito naman sa kabila, ito yung mga late natin. So yung mga ibong ko na nandito, hindi ko na sila bubunutan kasi hindi ko na sila ilalaban. Sa old birds na lang sila. Okay, so malamang ang bunutan natin dito is yung sa partner natin, tsaka sa ibang may palipad. Okay, so yun ang bubunutan natin. Pero I think yung buong buntot at saka 9 and 10 na lang, kasi baka maalangan sila. So sayang din yung isang buwan na hindi ko sila magamit or ma-training. So ang goal natin is makapag training na tayo by July. Kahit na last 2 weeks ng July yung start ng training natin. Mas mahaba ng konti, mas mainam, kasi hindi natin sila masyadong pupuwersahin para mas less yung mawala. Tsaka dadalasan natin yung repetition talaga bago natin sila isabak na malayo, at tsaka iisa-isay natin para magkaroon sila ng kumpiyansa. Okay, sa mga nagtatanong, ganito tayo mag-discarte ng young bird. Total, kung mahaba ang time nyo pa naman, pati buntot, alisin nyo na talaga. Para isang hirap na lang. Kasi kung di nyo aalisin, sa race makikita nyo. Kasi nakapag-race na rin ako ng young birds. Nagbunot ako ng pakpak, pero hindi ko sinama may buntot. And then dumating sa race time, makikita mo para silang tirador, butas yung gitna sa pagdating sa buntot. So at least pagbibihisin mo lang din naman sila, isagad mo na. Okay, isang hirap na lang. And then ang sikreto dito is ilawan nyo lang para mag-force molting sila. Mas gusto ko to kaysa sa dark system, kasi sa dark system kailangan mo talagang total darkness, wherein sa light naman mas simple lang yung gagawin mo sa ibon. Okay, so kung mapapansin nyo, ito wala silang balahibo, tsaka yung balahibo na yan is galing dito, kasi ito mga to actually bihis na tong mga to. Papansin nyo, ayan yung sample lang ko, isa na yan. Oh, kita mo, bihis na. Okay, so basically pinahaba na lang nila yung mga primary nila. Okay, so itong mga to, ito yung kasulukuyang nagpo-force molt, kasi nga nakailaw tayo. Okay, so ibig sabihin hinahabaan natin yung liwanag sa kanila. So yun ang nagtitrigger sa kanila para mag-force molting. Okay, so again, nakakatulong yung pagbibigay nyo ng mga supplements sa kanila during molting season. So aside from magandang patoka, vitamins din talaga. So ang ibon natin is loaded ng probiotics tsaka multivitamins. Yan lang naman minemaintain natin. So tsaka alternate lang. So
para hindi rin sila nasusunog. Alam mo yun, yung mga atay nila. Tsaka kung magbigay kayo, huwag masyadong ring matapang. Yung tipong sakto lang. Okay? So dito naman, sad to say, hindi nyo makikita masyado kasi nga madilim na. So ito yung hand section natin at saka yung cock section natin. So pinaghiwalay na natin kasi stop tayo ng production. Pero dun sa banda na yun, dire-diretso yung production natin na yan. Okay? And then dito, may mga binibreed pa pala tayo. Kasi ipapadala natin yung mga mapuproduce na itlog sa Pilipinas. At saka may mga ibon na tayo sa Pilipinas na napisa doon. At mga, yung iba ready to breed na. At yung iba ngayon kasalukuyang nagsisilaki. Okay, so yung mga ipapauwi ko actually is puro pang material. So sana mapisa. Okay. So ito rin isa way natin para makontrol yung mga lamok. Pumili tayo ng Dynatrap. So shoutout sa sponsor natin. Yan. So sponsor natin syempre yung butihin nating asawa. Okay, shoutout sa iyo, buhay ko. Okay, so masarap mag-ibon or mag-hobby pag full support ka ng better half mo. Okay, so itong mga to siguro 1 week pa mag-start na to mag-ranging. So kahapon, today hindi natin sila pinawalan. So sinasabi ko sila and then tomorrow pakakawalan ko sila. Tingnan natin kung hopefully mag-ranging na sila this time. Pero matagal na silang lumipad lalo na pag early in the morning. Okay? So far healthy lahat ng ibon. And then may update tayo kasi may hanapin natin ibon niya kung nandito. Yung pasaway na laging late pumasok. Nasaan ba yun? Yung kay Kuya Noel Espiritu. Ako yari, ba't di ko makita Kuya Noel? Teka. Ayun, nakita ko na. Kuya Noel, ayan yung ibon mo. Ayan, buhay na buhay yan. Yan, blue bar na yan. Yan, kumakain na yan. Nakita ko rin puti yung band. So yan yung ibon ni Kuya Noel. And then the rest ng ibon na dito is ayan, kay Kuya JH Kulani ng JMC Loft. Okay, so babaguhin namin temporary yung loft namin. Mag-suggest naman kayo. Jaguar J, Double J Loft. Ano pa ba naiisip natin? JMC Jaguar Loft or bahala na kung ano. so gusto nating syempre i-test din yung mga ibon niya. Okay, so kasi ang purpose talaga ng club is ma-discover mo yung mga galing mong ibon, mga consistent mong ibon, tsaka yung mga may puso na ibon. Yung ibig sabihin, kahit gaano kahirap yung labanan, talagang uuwi sa'yo. Yung talagang itatry nila mag-daybird. Yun yung mga hinahanap nating karakter ng ibon. Tsaka yung mga ibon na parang nag-iisip. Yun ang mga gusto natin. Mapapansin nyo yan. Talagang obserbahan nyo lang. Yun lang ang sikreto dyan. Makikita nyo kanya-kanya sila ng karakter. Okay? Merong ibang ibon naman na kahit matagal mong i-viewing, boklax pa din. Meron namang ibon kamukha no sa akin. Most of the time, hindi na ako nag-viewing, lalo na kung pinroduce ko lang. Paglagay ko lang dyan, kumain sila, nawawalan ko na. Pero pag sinisipag-sipag tayo, nilalagay lang natin yun sa viewing area, 30 minutes lang, okay na yun. Ang hirap lang naman dito sa atin is, like yan, mga puno-puno na yan, kumisan may hawk, yun ang kalaban natin. Pero kung wala namang hawk, walang problema sa pagpapabait ng ibon. Okay, so, pero pinaka-safe talaga, i-viewing yung ibon. Pero, mas safe, lagay nyo dyan na medyo bata, viewing nyo, turuan nyo, little by little, kasi magtatatalon lang yun. Okay, pag nakaraos kayo ng one day, alam nyo na, okay na sila. Ang kalaban nyo na lang is hawk. Kasi ang stages nila, from there, lilipad dyan, lilipad dito. Yan, lipad-lipad lang sila na pag ganyan. Yan, tatlo na yan. Pag lumakas na ang loob nila, napapansin ko from here, lilipad na sila all the way there.
Yan, pag ganun-ganun na sila. And then, pag advance yung ibon sa akin, yung napapansin kong mga advance kong ibon, paglagay ko dyan, didiretso na yan doon. Pag diretso dyan, lilipad na. Pag yun bumalik, bumaba na dyan, tas hindi nawala. Yun yung mga advance na ibon na matatalino, magaling ang homing. Okay, merong iba kasi kahit i-viewing mo dyan na napakatagal, magpabataas, babataas. Tapos biglang all of a sudden nag-decide lumipad, nawawala. May mga ibon na ganun. So hindi sila pare-parehas. Okay, may ibon naman na kahit di mo i-viewing, na ikulong mo lang dyan, nakakita siya ng pwesto niya, alam niya yun ang pwesto niya, pakawalan mo, marunong na. Okay, so iba't ibang klase. So yaan. Okay? And then later on, yung mga nagtatanong ng resulta natin sa race, ilalagay natin yung mga ibon natin na iba naglipad, tsaka yung mga inilipad natin. Papakita ko na yung picture diyan at the end. Okay? So at least finally hindi na nila tayo sasabihin na hindi naman naglilipad yan. Okay? So and then first time natin maglipad sa All Birds, maganda performance natin as a racer, as a breeder. Okay? So ang goal natin isa na manalo rin tayo sa one-off race. Okay? Yan naman ang ano natin. So yan. So ito yung isang ibon natin na si Hawkins. Okay? Kaya Hawkins sa pangalan niya. Dapat first place to actually. Kaya lang, dahil may presence ng hawk, syempre safety first. So natalo siya by 48 seconds. Pero actually, siguro mga kung 2 minutes lang sinayang niya. Okay? Kalipad niya. And then pagbaba niya doon talagang, pagbaba niya dyan, nakatingin pa rin doon sa taas. At binabantay niya hawk hanggang pagbaba niya dito, muntik pa siyang lumipad ulit. Okay? So para sa akin, panalo pa rin siya. So nag third place siya, pero actually first place sana. Kaya lang talagang ganun, may breaks of the game, hindi para sa kanya. And then ang maganda sa kanya, sinagad natin siya Madras, Oregon. It's almost 500 miles. So ayan pa rin siya, nandito pa rin, inuwian tayo. Iba puso ng ibon na to. Okay? I think 10 months siya nung lumipad ng Madras. Hindi tayo nagkakamali. Okay, so tsaka ang breeder niyan, syempre malupit. Alam niyo na kung sino. Spoiled sa amo, Rodelio Costales ng Hollister. Okay, yan yung champion RPG natin sa Hollister, California. May respeto ng tao pagdating sa pag-iibon. Siya yung nakikita ko na may eagle eye sa pagdating sa ibon. Okay? So again, shoutout sa inyo lahat, kay Skyloft na naglipad ng ibon natin, kay Golden Kingpin naglipad ng ibon natin, tsaka sa iba pa naglipad ng ibon, congratulations sa inyo lahat. At tsaka napansin ko, lahat kami magkakasama na nag-training, nanalo kami lahat ng first place. Okay, so alam niyo na, nagbabalik na naman si Boss Jaguar. Rock na! Kala ba diba kay Boss Jaguar ka na? Mabilis at matalino. Ano pa nga hanapin mo? Uuwi at uuwi show. Kaano man kahirap ang daanan, siguradong may kalapati kang abangan. Boss Jaguar naming mahal, inspirasyon